Sana pinatay mo na lang ako kaysa ganito. Ang dating doktor na si Francia, na yon ay isa ng bilanggo sa sariling katawan. Pinapanood ang kanyang asawang si Mateo na nilalustay ang kanyang mana sa piling ng kulasi. Ang bawat halik nila ay lason, at ang bawat tawa ni Donna ay tila latay sa kanyang likod. Akala nila ay tapos na ang laban? Nagkakamali kayo. Mula sa abo ng pagtatraydor, sisilang ang isang bagong Francia, mas matalino, mas matapang at handang maningil. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga mapang-api? Sino ang huling tatawa sa larong ito? Huwag kang mag-alala, Clara. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang huling pirma sa Power of Attorney, itatapon ko na ang lumpong yan sa isang hamak na home for the aged sa probinsya. Hindi na natin kailangang magpanggap sa harap ng mga doktor. Ang boses na iyon ni Mateo, ang boses na 7 taon niyang pinanghawakan bilang sandigan, ay tila isang matalas na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nakaupo si Francia sa kanyang wheelchair, nakatitig sa pinto ng kanilang silid na bahagyang nakabukas. Sa kanyang kandungan, maingat niyang hawak ang isang maliit na plato ng chiffon cake. Yon ang paborito ni Mateo. 3 oras niyang pinaghirapan yon sa kusina. Tinitiis ang pang-inginig ng kanyang mga kamay at ang kirot sa kanyang likuran, para lamang sorpresahin ang asawa sa kanilang ika-7 anibersaryo. Ang icing na may nakasulat na "Happy Anniversary, my love" ay bahagya pang basa, simbolo ng kanyang pag-ibig na nanatiling sariwa sa kabila ng lahat. Nabitawan ni Francia ang plato. Walang anumang tunog ng pagsabog, kundi ang marahang pagbagsak ng cake sa malamig na sahig. Nawasak ang bawat titik ng pag-asa na isinulat niya doon. Ang kanyang mga daliri, na dati ay kayang mag-opera at magdugtong ng buhay, ngayon ay tila mga tuyong sanga na walang pakiramdam. Nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti, ngunit ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pinsala sa kanyang spinal cord. Ang bawat salitang narinig niya ay tila lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na naniniwala pa sa katapatan. "Who's there?" Ang boses ni Mateo ay naging matalas at puno ng iritasyon. Bumukas ng tuluyan ang pinto. Lumabas siya na nakasuot pa ng kanyang mamahaling seda na pantulog, habang sa likod niya ay aninag si Clara. Ang babaeng akala ni Francia ay isang tapat na kaibigan at nurse. Tumingin si Mateo sa sahig, sa nawasak na cake, bago ibinalik ang tingin sa asawa. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. "Francia, bakit ka ba pakalat-kalat dito? Look at the mess you've made. Hindi mo ba kayang manatili na lang sa kwarto mo at magpahinga? You're making everything difficult for everyone." "Mateo, anibersaryo natin na yon," bulong ni Francia. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay ang lasa ng sarili niyang pait. Eksaktong pagdating ni Donna, ang kanyang biyanan na ang mga yabag ay tila hatol ng kamatayan sa semento. Hindi man lang tiningnan ng matanda ang luha sa mga mata ni Francia. Sa halip, lumapit ito at dinampot ang isang piraso ng nadurog na cake gamit ang dulo ng kanyang tsinelas. "Ang dumi-dumi mo talagang kumilos, Francia. Palamunin ka na nga lang dito. Nagagawa mo pang magsayang ng pagkain." "Mateo, bakit mo ba hinahayaang lumabas ng kwarto ang asawa mo? Nakakahiya sa mga bisita natin bukas kung makikita nilang ganyan ang hitsura ng asawa mo. Parang basahang iniwan sa gitna ng daan." Tumalikod sila. Iniwan nilang mag-isa si Francia sa madilim na pasilyo, kasama ang nawasak na cake, at ang katotohanang mas malumpo pa pala ang kanyang buhay kaysa sa kanyang mga binti. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila humihingi ng saklolo. Bakit ang taong pinili mong maging mundo, siya pa ang magiging dahilan ng iyong pagkaabo? Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng isang pag-ibig na matagal na palang naging libingan? Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, isang panata ang dahan-dahang nabubuo sa nagdurugong puso ni Francia. Isang panata
na hindi na muling mababali. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at tawanan ay naging isang malamig na kabaong para kay Francia. Matapos ang tagpong iyon sa pasilyo, magaspang siyang binuhat ni Mateo pabalik sa kanyang kama at iniwan ng walang kahit isang salita ng pagpapakumbaba. Ang tanging kasama niya sa dilim ay ang anino ng mga puno sa labas na tila mga daliring kumakaway na nunukso sa kanyang kawalan ng kakayahan. Hindi pa sumisikat ang araw nang bumukas ang pinto at pumasok si Donna. Pitpit ang isang tray ng pagkain na mas mabuti pang ipakain sa aso. Inilapag niya ito sa maliit na mesa ng may puwersa, sapat na para tumapon ng ilang patak ng matabang na lugaw sa kumot ni Francia. "Kainin mo yan, Francia. Huwag kang mag-inarte." Ang utos ng matanda habang binubuksan ang kurtina upang pumasok ang nakasisilaw na liwanag. "Huwag mong isipin na dahil umiyak ka kagabi ay may magbabago rito. Kung tutuusin, dapat ka pang magpasalamat kay Mateo. Sa kabila ng pagiging pabigat mo, hindi ka pa rin niya itinatapon sa kalsada. Lalaki ang anak ko, Francia. May mga pangangailangan siya na hindi mo na kailanman maibibigay dahil sa kalagayan mo. Kaya kung may babae man siyang kinakasama, ikaw ang dapat sisihin. Hindi mo kasi inalagaan ang sarili mo." Ang bawat salita ni Donna ay tila isang dahan-dahang pag-ipit sa leeg ni Francia. Gaslighting sa pinakamasakit na anyo nito. Ang baluktutin ng katotohanan hanggang sa maniwala ang biktima na siya ang may kasalanan. Nanatiling nakapikit si Francia, pilit na hindi ipinapakita ang panging-inig ng kanyang mga labi. Alam niya ang laro ng kanyang biyanan. Ang pakainin siya ng galit hanggang sa mawalan siya ng lakas na lumaban. Maya-maya pa ay dumating si Dr. Leandro. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit para kay Francia, bawat tunog ng sapatos nito sa sahig ay tila babala ng panganib. Lumapit si Leandro at hinawakan ng kanyang pulso. Ang kanyang mga kamay ay kasing lamig ng isang bangkay. "How are you feeling, Francia?" tanong ni Leandro sa isang malumanay na Taglish, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng tunay na paggalinga. "You look pale. Mateo told me you had an episode last night. Kailangan nating dagdagan ang dosage ng gamot mo para kumalma ang nerves mo sa likod. It's for your own good, para hindi ka na nahihirapan." Tiningnan ni Francia ang hiringgilya na inihahanda ni Leandro. Sa loob ng maraming taon bilang isang sirohano, alam niya ang hitsura ng lunas at alam niya rin ang hitsura ng lason. May kung ano suspetsa na nagsimulang mamuo sa kanyang isipan. Bakit sa tuwing tinuturukan siya ni Leandro, lalong nagiging manhid ang kanyang mga binti? Bakit tila mas bumibigat ang kanyang diwa? Nang makaalis ang lahat, ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Sa kanyang pag-iisa, sinubukan ni Francia na abutin ang isang bagay sa ilalim ng kanyang kama. Isang lumang bag na medikal na matagal na niyang hindi nabubuksan. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga braso, hinila niya ito hanggang sa lumabas ang kanyang lumang stethoscope. Hinawakan niya ang malamig na metal nito. Ang kanyang mga daliri ay humaplo sa bawat bahagi ng instrumento na dati ay naging simbolo ng kanyang danggal at kakayahan. Isang butil ng luha ang pumatak sa chrome na bahagi ng stethoscope. Nililinis ang makapal na alikabok na nakatakip dito. Sa sandaling ngayon, hindi niya nakita ang sarili bilang isang lumpong asawa, kundi bilang isang doktor na kailangang mag-diagnose ng sarili niyang trahedya. Mula sa kabilang silid, narinig ni Francia ang mahinang tawanan ni Mateo at Leandro. Ang kanilang mga boses ay puno ng kumpiyansa, tila mga buwit, ring naghihintay na lamang sa huling hininga ng kanilang biktima. "Sigurado ka ba na hindi na siya makakahalata?" narinig niyang tanong ni Mateo. "Don't worry, my friend." Sagot ni Leandro na may kasamang tawa. Sa dami ng itinuturok ko sa kanya, kahit ang sarili niyang pangalan ay malilimutan na niya sa susunod na buwan. Just make sure na mapapirma mo na siya sa mga papeles bago lumabas ang epekto ng huling dose. Nanlamig ang buong pagkatao ni Francia. Ang kanyang stethoscope na hawak ay tila naging isang sandata sa kanyang kamay. Hindi lang pala ang kanyang kakayahang lumakad ang ninanakaw nila, kundi pati ang kanyang katinuan at ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang hawla ng mga buwetre ay nagsisimula ng sumikip at ang tanging paraan para makalabas ay ang magpanggap na patay
hanggang sa mahanap niya ang pagkakataong tumuka pabalik. May mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ngunit mas matindi ang hapdi dahil ang bawat pintig ng puso ay tila asin na ibinubuhos sa bukas na laman. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang sariling hininga ni Francia na tila isang marahang pagsamo sa langit. Nakatitig siya sa kisame, binibilang ang bawat segundo habang ang dilim ay tila isang dambuhala na unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa. Ang stethoscope na itinago niya sa ilalim ng unan ay nararamdaman niyang dumidiin sa kanyang balat. Isang paalala na sa kabila ng kanyang pagkalumpo, nananatili siyang isang manggagamot na may sumpa sa tungkulin. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado ang bumasag sa katahimikan. Nanigas ang katawan ni Francia. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla ng kanyang dibdib. Inasahan niyang si Mateo o si Donya ang papasok upang muling maghasik ng pait. Ngunit isang pamilyar na halimuyak ng langis ng niyog at tuyang dahon ng pandan ang biglang bumalot sa silid. Francia, iha, gising ka ba? Ang mahinang bulong na nagmula sa anino. Lola Amparo? Halos hindi lumabas ang tinig ni Francia. Si Lola Amparo ang matandang malayong kamag-anak ng kanyang ina na matagal nang pinagbabawalan ni Donya na pumasok sa bahay dahil sa pagiging masyadong probinsyano nito. Lumapit ang matanda, ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa makapal na alpombra. Hinawakan niya ang kamay ni Francia at ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng naghatid ng buhay sa nanlalamig na katawan ng biktima. Huwag kang maingay, anak. Nagbayad ako ng malaki sa security guard para lang makapasok dito. Narinig ko ang nangyayari sa'yo. Ang mga matatandang katulad ko, kahit malabo ang mata, malakas ang pakiramdam sa masama. Lola, tulungan niyo po ako. Pagsamo ni Francia. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang umagos at pumatak sa kumot. Pinapatay nila ako ng dahan-dahan. Ang mga gamot na ibinibigay ni Leandro. Ramdam ko ang lason sa bawat turok niya. Huminga ng malalim si Lola Amparo at kinuha ang isang maliit na butel mula sa kanyang bulsa. Alam ko, anak, nakita ko si Leandro sa labas ng ospital nung isang araw. May kausap na hindi magandang tao. Francia, listen to me carefully. Bilang isang doktor, alam mo ang katawan ay may sariling paraan ng paglaban. Huwag mong lulunukin ang mga tabletang ibinibigay nila. Itago mo sa ilalim ng dila mo at iluwa mo kapag wala na sila. Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa masukal na isipan ni Francia. Isang simpleng plano, nuit nangangailangan ng matinding pagpapanggap. At ito, dagdag ni Lola Amparo habang inilalagay ang isang maliit na balot na mga halamang gamot sa kamay ni Francia. Ito ang gamit ng mga ninuno natin. Ipahid mo ito sa iyong mga binti tuwing madaling araw kapag mahimbing na ang tulog nila. Maniwala ka? Ang lupa ay nagbibigay ng lakas sa mga taong marunong maghintay. Nang umalis si Lola Amparo gaya ng kanyang tahimik na pagdating, naiwang mag-isa si Francia na may dalang bagong misyon. Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, hindi na siya naghintay na dumating ang umaga ng may takot. Sa halip, sa ilalim ng kumot, sinimula niyang igalaw ang kanyang isipan patungo sa kanyang mga paa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Ibinuhos ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa kanyang kanang hinlalaki. Gumagalaw ka. Ramdam kita. Hindi ka patay. Ang paulit-ulit na utos ng kanyang utak. Lumipas ang mga oras. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. At doon, sa gitna ng kadiliman ng 3:00 ng madaling araw, naramdaman niya ang isang bahagyang kurot. Isang munting kislap ng sensasyon na tila isang kuryenteng dumaan sa kanyang ugat. Ang kanyang hinlalaki ay bahagyang kumisay. 1 milimetro lamang, ngunit para kay Francia, yon ay mas mahalaga pa sa anumang medalya o karang-alang natanggap niya bilang doktor. Yon ang hudyat ng simula ng kanyang muling pagsilang. Ngunit ang kagalakang yon ay agad na palitan ng kilabot nang biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo. Aninag sa ilalim ng pinto ang isang anino na nakatayo at tila nakikinig. Isang mahabang anino na alam niyang kay Mateo. Tumigil ba ang kanyang paghinga? Naririnig ba ni Mateo ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib?
Ang munting tagumpay ni Francia ay tila isang mitsa na maaaring mamatay sa isang malakas na ihip ng panganib. Ang bawat patak ng likidong yon ay hindi lunas, kundi isang dahan-dahang hatol ng kamatayan na ipinapainom ng taong nang akong magmamahal sa akin hanggang sa huling hininga. Nang sumikat ang araw, pumasok si Mateo sa silid. Bitbit ang isang basong tubig at ang mga puting tableta na tila mga mumunting barya ng pagtatraydor. Ang kanyang mukha ay maingat na nakasuot ng maskara ng isang nag-aalalang asawa. Ngunit sa mga mata ni Francia, ang bawat galaw ni Mateo ay tila isang ritual ng panlilinlang. "Good morning, sweetheart. It's time for your meds." Ani Mateo sa malambing na tono na nagpapatindig ng balahibo ni Francia. "Kailangan mong inumin ito para hindi mag-spasm ang likod mo. I don't want to see you in pain." Dahan-dahang ibinukas ni Francia ang kanyang bibig, hinahayaan ng asawa na ilagay ang gamot sa ilalim ng kanyang dila. Sa sandaling lumapat ang mapait na chemical sa kanyang laman, naramdaman niya ang matinding pagnanais na idura ito sa mukha ni Mateo. Ngunit nanatili siyang kalmado. Hinintay niyang uminom siya ng tubig at magkunwaring lumunok bago tumango ng bahagya. "That's my girl," sabi ni Mateo sabay halik sa kanyang no. Isang halik na tila laso na dumidikit sa kanyang balat. "I have a meeting today with the lawyers regarding your estate. Don't worry, ako na ang bahala sa lahat para hindi ka na ma-stress." Nang masiguro ni Francia na nakaalis na ang sasakyan ni Mateo at abala si Donya sa pakikipagmahjong sa mga kaibigan nito sa kabilang bahagi ng mansyon, dahan-dahan niyang iniluwa ang tableta sa isang piraso ng tissue na itinago niya sa ilalim ng kumot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat galaw ay isang laban sa grabidad at sa sarili niyang panghihina. Gamit ang kanyang mga siko, hinila ni Francia ang sarili patungo sa gilid ng kama kung saan naroon ang kanyang lumang medical bag na iniwan ni Lola Amparo. Sa loob nito ay may ilang mga reagent kit at mga kagamitang medical na itinago niya mula pa nung siya ay nagpa-practice pa bilang surgeon. Dinurog niya ang tableta gamit ang likod ng isang kutsara. Ang tunog ng pagkadurog ng gamot ay tila ang tunog ng sarili niyang mga pangarap na dinudurog ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Nilagyan niya ito ng ilang patak ng chemical mula sa kanyang kit. Bilang isang doktor, alam niya ang kulay ng katotohanan. Kung ito ay isang ordinaryong muscle relaxant, dapat itong maging asul. Nanlaki ang mga mata ni Francia nang makita ang resulta. Ang likido ay naging matingkad na lila, isang indikasyon ng mataas na dosage ng isang uri ng neurosuppressant na ipinagbabawal na sa merkado dahil sa kakayahan nitong magdulot ng permanenteng paralysis at brain fog kung gagamitin ng matagalan. "Hayop kayo," ang tangi na ibulalas ni Francia. Ang bawat turok ni Leandro, ang bawat tabletang ibinibigay ni Mateo, lahat ng yon ay sadyang idinisenyo para manatili siyang bilanggo sa sarili niyang katawan. Hindi siya lumpo dahil sa aksidente lamang. Ginagawa siyang lumpo ng mga taong dapat ay nagpapagaling sa kanya. Habang nakatitig siya sa lilang likido, biglang narinig ni Francia ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Walang babala, walang katok. Mabilis niyang itinago ang kit at ang nadurog na gamot sa ilalim ng kanyang makapal na kumot. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay tumapon ang ilang patak ng reagent sa sahig. Pumasok si Clara, ang nurse na may suot na mapanuyang ngiti, bitbit ang isang tray ng pagkain. "Anong ginagawa mo, Francia? Bakit pawis na pawis ka?" tanong ni Clara habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat sulok ng silid. Tumigil ang paningin ni Clara sa sahig, eksaktong sa lugar kung saan tumulo ang lilang likido. Bahagya siyang yumuko upang tingnan ito ng mas malapit. "What is this? May natapon ka bang gamot?" Ang puso ni Francia ay tila gustong tumalan palabas ng kanyang lalamunan. Ang kanyang stethoscope ay nasa ilalim lang ng unan at ang ebidensya ng kanyang pagtuklas ay nasa ilalim ng kanyang hita. Kung malalaman ni Clara ang totoo, wala nang takas si Francia mula sa impyernong ito. "Tubig lang yan, Clara." Pilit na kinalma ni Francia ang kanyang boses, ginagamit ang lahat ng kanyang galing sa pag-arte. "Nauuhaw ako at nanginginig ang kamay ko. Please, wag mo na akong pagalitan."
Tumingin si Clara kay Francia, isang mahabang titig na puno ng pagdududa. Dahan-dahan niyang inabot ang gilid ng kumot ni Francia upang hilahin ito. Check ko lang kung nabasa ang bedsheets mo. Alam mo namang ayaw ni Donna na madumi ang kwarto. Naramdaman ni Francia ang dulo ng kumot na dahan-dahang itinataas. 1 pulgada na lang at makikita na ni Clara ang nakatagong medical kit. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na sumasakal sa aking lalamunan. Ngunit ang put na nararamdaman ko ang nagsisilbing apoy upang wag akong mamatay sa ginaw na katotohanan. 1 pulgada na lang ang kulang. At mahahawi na ni Clara ang kumot na nagtatago ng aking huling alas. Sa gitna ng matinding kaba, ginamit ni Francia ang tanging sandata na meron siya, ang kanyang sariling kahinaan. Gamit ang kanyang nanginginig na siko, sadyang tinabig ni Francia ang basong tubig sa gilid ng kanyang kama. Ang baso ay humampas sa sahig. Nagkalat ang mga piraso ng bubog at basang-basa ang kumot ni Francia, pati na ang suot niyang damit. Ay, ano ba naman yan, Francia? Napakatanga mo talaga, ang singhal ni Clara. Agad siyang napabitaw sa kumot at napaatras upang hindi mabasa ang kanyang mamahaling sapatos. Look what you did! Nadagdagan na naman ang trabaho ko dahil sa kalampahan mo. Pasensya na, Clara. Nang inginig lang talaga ang kamay ko. Mahinang sagot ni Francia habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Habang abala si Clara sa pagkuha ng basahan at pagrereklamo sa labas ng kwarto, mabilis na isinilid ni Francia ang medical kit sa ilalim ng kanyang kotsyon at tinakpan ang natapong reagent ng basang bahagi ng kumot. Nang sumapit ang hating gabi, nang ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan at ang tangi naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon, nagsimula ang totoong laban ni Francia. Ito ang kanyang sikretong pagsasanay, ang kanyang sariling rehabilitasyon sa ilalim ng aninunang kamatayan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kumot. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, tiningnan niya ang kanyang mga binti. Mukhang payat at walang buhay. Ngunit alam ni Francia na ang bawat muscle fiber ay naghihintay lamang ng hudyat mula sa kanyang utak. Hindi kayo patay, natutulog lang kayo, bulong niya sa sarili. Gamit ang kanyang mga kamay, binuhat ni Francia ang kanyang sariling katawan pababa ng kama. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang likod. Nang lumapat ang kanyang balat sa malamig na sahig, muntik na siyang mapatili sa sakit. Ngunit mabilis niyang kinagat ang kanyang sariling braso upang pigilan ang anumang tunog. Nagsimula siyang gumapang. Gamit ang kanyang mga siko at braso, hinila niya ang kanyang katawan patungo sa gilid ng pader. Ang bawat paghila ay isang sakripisyo. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang pagsuway sa tadhana. Nang marating niya ang pader, sinubukan niyang itayo ang kanyang katawan gamit ang lakas ng kanyang mga braso. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig. Ang kanyang muka ay namumula sa tindi ng exert ng effort. Isa pa! Francia, isa pa! Ang paulit-ulit na utos ng kanyang isipan. Sa gitna ng paghihirap, isang alaala ang bumalik, ang araw ng kanyang graduation sa medical school. Ang sumpa niya na magliligtas siya ng buhay. Ngayon, ang buhay na kailangan niyang iligtas ay ang sa kanya mismo. Naka1 oras siya sa sahig, 1 oras ng pag-unat, paggapang, at pagsubok na mahanap ang koneksyon ng kanyang isip sa kanyang mga binti. Nang sa wakas ay makabalik siya sa kama, ang kanyang buong katawan ay tila binugbog, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong natuklasang lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang paghingal, narinig ni Francia ang isang tunog mula sa pinto, isang marahang pagpihit ng doorknob. Hindi yon ang mabilis na galaw ni Mateo o ang maingay na pagpasok ni Donya. Ito ay isang mabagal, maingat at halos walang tunog na pagbukas. Naniga si Francia sa kanyang pagkakahiga, pilit na pinatitigil ang kanyang mabilis na paghinga. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa silid. Hindi ito nagbukas ng ilaw. Ang anino ay lumapit sa gilid ng kanyang kama at tumayo doon ng matagal,
Tila pinagmamasdan kung siya ay gising o tulog. Naramdaman ni Francia ang bigat ng tingin nito. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mateo ay humalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Hinawakan ni Mateo ang kanyang buhok, dahan-dahan, tila isang mapagmahal na asawa. Ngunit ang lamig ng kanyang kamay ay nagpadama kay Francia ng isang matinding panganib. Alam kong hindi ka patulog, Francia, bulong ni Mateo sa kadiliman. Nararamdaman ko ang pagod sa katawan mo. Ano ba ang ginagawa mo sa gabi na nagpapapawis sa'yo ng ganito? Ang puso ni Francia ay tila tumigil sa pagtibok. Nahuli ba siya? Ang lahat ba ng kanyang paghihirap ay mauuwi lang sa wala dahil sa isang pagkakamali? Ang amoy ng pagtatraidor ay hindi kayang itago ng kahit anong mamahaling pabango dahil ang bulok na kaluluwa ay laging nagsasanggi ng amoy ng kamatayan. Nanatiling nakapikit si Francia, pilit na pinatitigil ang panging-inig ng kanyang mga kalamnan na kasalukuyang sumisigaw sa pagod. Nararamdaman niya ang malamig na daliri ni Mateo na humahaplos sa kanyang noo. Pababa sa kanyang pisingi, tila isang ahas na naghahanap ng mahinang bahagi ng kanyang biktima. Bakit ka hingal na hingal, Francia? At bakit pawis na pawis ang leeg mo gayon naka-full blast naman ang aircon? Ang boses ni Mateo ay malambing, ngunit may talim ng pagdududa na tila isang scalpel na dahan-dahang bumabaon sa balat ni Francia. Naginipan ako, Mateo, mahinang sagot ni Francia. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Naginipan ko ang araw ng aksidente. Akala ko mamatay na ako. Kaya siguro ako nagpapawis. Naramdaman ni Francia ang pagtigil ng kamay ni Mateo. Isang sandali ng mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa loob-loob ni Francia, binibilang niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Bilang doktor, alam niyang ang kanyang adrenaline ay kasalukuyang nasa rurok at kailangan niyang kontrolin ang bawat physiological response ng kanyang katawan. I see, pulong ni Mateo. Kailangan mo talagang mag-relax. You're overthinking things. Kaya siguro hindi ka gumagaling dahil masyadong malikot ang isip mo. Don't worry, we made a decision para hindi ka na mahirapan. Kinabukasan, ang sinasabing desisyon ni Mateo ay dumating sa anyo ng isang formal na anunsyo sa gitna ng almusal, na dinala sa kwarto ni Francia dahil ipinag-utos ni Donna na wag na siyang pababain sa dining area dahil nakakasira ng gana ang makita ang kanyang wheelchair. Pumasok si Mateo kasama si Donya, at sa likod nila ay si Clara, na nakasuot ng isang immaculate na puting nursing uniform. Ngunit ang kanyang labi ay matingkad na pula. Tila sariwang dugo. Francia, iha. Panimula ni Donya habang tinitingnan ang kanyang manugang ng may halong pandidiri at awa. Napansin namin, nahihirapan ka na sa kalagayan mo. At si Mateo naman ay abala sa negosyo. We decided to hire Clara as your permanent stay-in private nurse. Dito na siya titira sa mansyon para 24/7 kanyang mababantayan. Tumibok na mabilis ang puso ni Francia. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng insultong idinudulot ng kanyang pamilya. Permanent? Pero may mga katulong naman tayo rito. At kaya ko namang tawagan si Leandro kung may kailangan ako. No, Francia. Mabilis na sabat ni Mateo, sabay hawak sa balikat ni Clara sa harap mismo ng kanyang asawa. Clara is a professional. She knows exactly what you need. Besides, she's an old friend. Mas mapayapa ang loob ko kung siya ang titingin sa'yo. Tumingin si Francia kay Clara. Ang babae ay dahan-dahang lumapit sa kanya at yumuko upang kunari ay ayusin ang kanyang kumot. Sa sandaling yon, nanlaki ang mga mata ni Francia. Nakita niya ang isang pamilyar na kislap sa leeg ni Clara. Ang kwintas na suot ni Clara ay ang perlas ng silangan, isang heirloom na pamana pa ng namayapang ina ni Francia. Iyon ang huling bagay na kinuha ni Mateo sa kanyang safe box, sa pangakong lilinisin lang daw ito. Ang bawat butil ng perlas ay tila tumatawa sa kanya, ipinapamukha ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. I'll take good care of you, Francia. Bulong ni Clara ng sapat na malapit ang kanyang mukha sa tenga ni Francia upang hindi marinig ng iba. Gagawin kong komportable ang pananatili mo rito, hanggang sa huling sandali. Nanatiling tuwid ang likod ni Francia kahit nararamdaman niyang gusto nang bumaliktad ang kanyang sikmura sa tindi ng pagkasuklam.
Pinanood niya si Mateo na inakay si Clara palabas ng kwarto. Ang kamay ni Mateo ay bahagyang bumaba sa bayang ng babae, isang kilos na puno ng pagmamay-ari at pagnanasa na hindi man lang itinago sa harap ng lumpong asawa. Naiwan si Francia na kasama si Donya. Ang matanda ay lumapit sa kanya at kinuha ang basong tubig sa table. Huwag kang tumingin ng ganyan, Francia. Ang sabi ni Donya habang tinititigan ang kanyang mga kuko. Dapat kang magpasalamat na may pumapayag pang mag-alaga sa isang katulad mo. Kung ako sa'yo, ibibigay ko na ang lahat ng kailangan ni Mateo. Total, ano pa ba ang silbi ng mga ari-arian mo kung hindi mo naman na magagamit? Isang pirma mo lang at magiging payapa ang buhay nating lahat. Hindi ako pipirma, Donya, ang sagot ni Francia. Ang kanyang boses ay malamig at matatag na tila yelo. Tumawa si Donya, isang tunog na tila mga tuyong dahon na nakikiskisan. Pipirma ka rin, Francia, sa ayo at sa gusto mo. Dahil sa bahay na ito, ang boses mo ay kasing walang sasay na mga binti mo. Nang makaalis si Donya, naiwang mang-isa si Francia sa gitna ng kanyang luha na ayaw lumabas. Hinawakan niya ang kanyang stethoscope sa ilalim ng unan. Ang kanyang kaaway ay wala na sa labas. Nasa loob na sila ng kanyang kuta. Humihinga ng parehong hangin at suot ang kanyang mga alaala. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na dahan-dahang nagsasara sa isang kamao, alam ni Francia na ang pagpasok ni Clara sa mansyon ay hindi lamang isang insulto, isa rin itong pagkakataon. Isang pagkakataon upang makita ng malapitan ang bawat dumi ng kanilang relasyon, at bawat ebidensya na gagamitin niya upang sunugin ang kanilang mundong puno ng kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Sino ang mas mabilis na mamamatay? Ang biktima sa loob ng kwarto o ang mga salarin na unti-unting nilalamon ng sarili nilang kasakiman? Sa mundong ito, ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Madalas, ito ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong nagpaplano ng pagbangon mula sa sarili nitong abo. Nakatitig si Francia sa lumang tablet na nakatago sa pagitan ng mga pahina ng isang makapal na medical journal sa kanyang kandungan. Iyon ang tablet na ginagamit niya noon sa ospital para sa mga research papers, isang gamit na inakala ni Mateo na sira na at hindi na mapapakinabangan. Ngunit sa tulong ng mga charger na palihim na dinala ni Lola Amparo, muling nabuhay ang digital na hininga ng kagamitang ito. Ang kanyang mga daliri, bagaman nanginginig pa rin, ay dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng screen. Bawat haplos niya sa glass surface ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan. Gamit ang kanyang kaalaman sa system settings ng mansyon, dahil siya ang nagbayad para sa installation ng smart home features nung nakakayakan pa siya, sinubukan niyang pasukin ang security cameras na nakakabit sa bahay. Sige na, please mag-connect ka, bulong niya sa sarili. Ang kanyang no ay nilalamon na ng pawis. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila babala ng isang paparating na sakuna. Isang mahinang liwanag ang lumitaw sa screen. Ang dashboard ng security system ay bumukas. Nakita niya ang mga thumbnail ng bawat sulok ng mansyon. Ang sala, ang kusina, ang harden, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang opisina ni Mateo. Eksaktong pagbukas ng video feed sa opisina, nakita niya si Mateo at si Leandro. Nakaupo ang dalawa, may hawak na baso ng alak at tila nagdiriwang. "How's the legal transfer going?" Narinig niyang tanong ni Leandro. Ang audio ay medyo basag, ngunit malinaw ang bawat salitang binitawan nito. "I'm running out of reasons para i-justify ang kondisyon niya sa medical board. May mga kasamahan tayo nagsisimula magtanong kung bakit hindi siya nagpapakita para sa second opinion." "Relax, Leandro," sagot ni Mateo sabay sandal sa kanyang upuan nang may kumpiyansa. "Another week and her signature won't matter anymore. Ang judge na hawak ko ay handa nang ideklara siyang incapacitated. Once the court rules her unfit to manage her own affairs, automatic na sa akin ang lahat. At ikaw, makukuha mo na ang share mo para sa pagtatayo ng sarili mong klinik sa Makati." Naramdaman ni Francia ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong habang buhay pa siya.
Ngunit ang susunod na narinig niya ang tuluyang nagpaguho ng kanyang mundo. Hindi ka ba natatakot na maalala niya? Tanong ni Leandro. The way you cut the brake lines of her car was messy, Mateo. It was a miracle she survived that crash. Kung hindi lang ako ang unang doktor na rumespond sa eksena, baka nasa kulungan ka na ngayon. Tumawa si Mateo, isang tunog na puno ng kapalaluan. Survive? She's a living corpse, Leandro. Isang katawan na humihinga pero walang kapangyarihan. Even if she remembers, who would believe a paralyzed, drugged-up woman over a grieving, devoted husband? She's nothing now. Isang hikpi ang muntik ng kumawala sa lalamunan ni Francia. Ngunit mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang aksidenteng nagpabago sa kanyang buhay, ang gabing yon na akala niya ay bunga ng malas, ay isang planadong pagpatay. Biglang narinig ni Francia ang malakas na pagbihit ng doorknob na kanyang silid. Sa tindi ng gulat, muntik na niyang mabitawan ng tablet. Pumasok si Clara nang hindi kumatok. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa mga kamay ni Francia na nakatago sa ilalim ng medical journal. What are you doing, Francia? Bakit ang dilim-dilim dito? Tanong ni Clara habang lumalapit. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hangin. Anong binabasa mo? Hindi ba't sabi ni Mateo, bawal kang mapagod ang isip? Wala. Tinitingnan ko lang ang mga lumang kaso ko. Mahinang sagot ni Francia. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang tinig. Namimiss ko lang maging doktor. Nuumiti si Clara, isang mapang-asar na ngiti. Doktor? Francia, tanggapin mo na. Ang taing paraan para maging doktor ka uli ay sa panaginip mo na lang. Dito sa totoong mundo, pasyente ka, at ako ang masusunod. Biglang inabot ni Clara ang medical journal sa kandungan ni Francia. Akin na nga yan. Baka kung ano-ano pang ideya ang pumasok sa ulo mo. Nanigas ang buong pagkatao ni Francia. Kung mahahablot ni Clara ang journal, makikita niya ang tablet na kasalukuyang naka-record pa rin ng pag-uusap ni Mateo at Leandro. Ang ebidensya magpapalaya sa kanya ay maaari ring maging dahilan ng kanyang tuluyang paglaho. Ang daliri ni Clara ay nakahawak na sa gilid ng journal. Hinihila niya ito ng may puwersa, habang si Francia ay pilit na dinidiinan ang kanyang mga siko upang wag itong makuha. Bitiwan mo ito, Clara! Akin ito! Ang unang pagkakataon na tumaas ang boses ni Francia, puno ng desperasyon at autoridad na matagal na niyang kinalimutan. Aba, lumalaban ka na? Ang singhal ni Clara. Sa isang malakas na hila, nabitawan ni Francia ang journal. Ang tablet ay nadulas at bumagsak sa makapal na alpombra. Ngunit ang screen nito ay nakaharap pa itaas. Maliwanag na nagpapakita ng dashboard ng security system. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Tumingin siya sa tablet. Pagkatapos ay kay Francia. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang labaha. Nakatingin si Clara sa maliwanag na screen ng tablet kung saan kitang-kita ang live feed ng opisina ni Mateo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangungutya, ay dahan-dahang nagdingning sa isang kakaibang uri ng kagalakan. Hindi kagalakan para kay Francia, kundi kagalakan para sa sarili niyang interes. So, hindi ka lang pala lumpo, Francia? Isa ka rin palang espiya. Ang bulong ni Clara habang dahan-dahang pinupulot ang tablet. Sa halip na sumigaw o tawagin si Mateo, dahan-dahan niyang pinatay ang screen at inilagay ang gadget sa loob ng kanyang uniforme. Interesting, masyadong maraming sikreto ang pamilyang ito. At ang bawat sikreto ay may katumbas na presyo. Ibalik mo sa akin yan, Clara. Ang nanginginig na utos ni Francia. Ngunit bago pa makasagot ang nurse, bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Doña Natila na tila isang reyna na handang humarap sa kanyang mga nasasakupan. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno na kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaispalto. At ang kanyang leeg ay puno ng mga diamante. Amoy na amoy ang halimuyak ng mamahaling insenso
at sampagitan na tila nagbabalat kayo sa amoy ng nabulok na moralidad sa loob ng mansyon. Clara, bilisan mo! Naririyan na ang mga bisita ko mula sa Catholic Women's Guild. Ang mataray na utos ni Donya. Ayusin mo ang hitsura ng babaeng yan. Kailangan nating ipakita sa kanila kung gaano tayo kapait na nag-aalaga sa kanya. Make her look presentable, but keep her pale. Gusto kong makita nila ang sakripisyo ko bilang biyanan. Lumapit si Donna kay Francia at hinawakan ang pisngi nito ng may puwersa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng bahagya sa balat ng biktima. Ngumiti ka mamaya, Francia. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kaswerte dahil hindi ka namin pinabayaan. Isang maling salita o kahit isang maling tingin lang, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang sikat ng araw. Finala si Francia sa sala, sa gitna ng mga matatandang babaeng, tila mga banal na nagdarasal. Ngunit ang mga mata ay puno ng tsismis. Nakaupo si Francia sa kanyang wheelchair, parang isang estatwa sa gitna ng isang museum ng hipokrisya. Napakabuti niyo talagang tao, Donna, ang sabi ng isang matandang babae habang humihigop ng tsaa. Sa kabila ng nangyari, hindi niyo pinabayaan si Francia. Tunay kayong ehemplo ng isang Kristiyanong pamilya. Ano ba kayo? It's my duty, ang sagot ni Donna, habang kunwari ay pinupunasan ng isang butil ng luhang wala naman doon. Kahit mahirap, kahit nauubos ang pasensya at yaman namin, pamilya pa rin siya. Ang hirap lang dahil minsan, hindi niya kami nakikilala dahil sa trauma. Minsan nga, nagiging agresibo pa siya. Nakinig si Francia sa bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng kanyang biyanan. Ang bawat salita ni Donna ay tila isang guhit ng uling na pilit na nagpapadumi sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita ang mga pasa sa kanyang braso mula sa pagkakahablot ni Mateo. Ngunit alam niyang sa harap ng mga taong ito, si Donna ang santo at siya ang siraulo. Isang sandali ng kapaitan ang ngamuon sa lalamunan ni Francia. Habang abala si Donna sa pagpapakitang tao, nakita ni Francia ang isang puting sobre na iniwan ng kartero sa ibabaw ng side table. Dahil sa kaguluhan ng mga bisita, walang nakapansin ng dahan-dahang abuti ni Francia ang sobreng yon. Nang mabuksan niya ito ng palihim, nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Hindi ito sulat mula sa simbahan o sa mga kaibigan ni Donya. Ito ay isang notice of foreclosure. Ang mansyong tinitirhan nila, ang simbolo ng kapangyarihan ni Mateo, ay malapit ng bawiin ng bangko. Tumingin si Francia kay Donna na kasalukuyang tumatawa ng malakas habang ipinagmamalaki ang kanyang bagong charity project. Ang maskara ni Donna ay nagsisimula ng mabitak at ang tinitirhan nilang kastilyo ay gawa lamang pala sa buhangin na unti-unti ng tinatangay ng agos ng kanilang mga utang. Napansin ni Donna ang hawak ni Francia. Ang kanyang tawa ay biglang napatigil. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel nang makilala ang logo ng bangko sa sobre. "Akin na yan!" ang sigaw ni Donya sa harap ng lahat. Nawala ang kanyang poise at ang kanyang boses ay naging matinis na tila isang nagagalit na palaka. Mabilis niyang hinablot ang sulat mula sa kamay ni Francia, dahilan upang matapon ang tasa ng tsaa sa hita ni Francia. Ang mainit na likido ay dumaloy sa balat ni Francia, ngunit hindi siya dumaing. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang biyanan ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Francia ang takot sa mga mata ni Donna. Isog takot na hindi kayang itago ng kahit anong dami ng alahas. "Bakit, Donna? May problema ba sa bahay natin?" Ang mahinang tanong ni Francia na may kasamang isang mapait na ngiti. Ang mga bisita ay natahimik. Lahat ay nakatingin kay Donya na nanginginig ang mga kamay habang pilit na itinatago ang sulat sa kanyang likuran. Ang maskara ng pagiging perpektong pamilya ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Akala niyo ba ay mananatili akong bulag at bingi habang unti-unti ninyong nilalamon ang huling hibla ng aking buhay? Nagkakamali kayo dahil sa bawat sigaw ninyo, naririnig ko ang tunog ng sarili ninyong pagguho. Ang gabi ay nababalot ng isang kakaibang tensyon sa loob ng mansyon. Pagkatapos ng kahihiyang nangyari sa harap ng mga bisita ni Donna,
Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga ng put. Nakaupo si Francia sa dilim ng kanyang silid. Ang kanyang mga hita ay may bakas pa rin ng pamumula-mula sa natapong mainit na tsaa. Ngunit hindi niya yon nararamdaman. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa naggangalit na mga boses na nagmumula sa ibaba. Ang mga buitre ay nagsisimula na magtukawan dahil sa paunti-unting nauubos na bangkay ng kanilang mga pangarap. Ano itong foreclosure notice na ito, Mateo? Sabihin mo sa akin na nagkakamali lang ang bangko. Ang boses ni Donna ay matinis, tila isang kuko na kumakalo sa pisara. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng alahas ko, ang lahat ng savings ko para isalba ang kumpanya mo. Saan napunta ang pera? Shut up, Mom! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Akpabalang na sagot ni Mateo. Narinig ni Francia ang tunog ng isang basong na basag, ang malakas na paghampas ng kristal sa semento. Ang mga investment na pinasukan ko ay nalugi dahil sa lintik na inflation na yan. At ang Leandro na yan, halos kalahati ng pondo natin ay napunta sa kanya para lang itikom ang bibig niya tungkol kay Francia. Eksaktong bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Leandro. Ang kanyang muka ay madilim. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong hindi nakatulog ng ilang gabi. Hindi pa siya nakakahakbang nang malayo nang harangin siya ni Mateo sa pasilyo. Leandro, mabuti at nandito ka. Ang bulyon ni Mateo. Ang kanyang hininga ay amoy. Alak na kahit mula sa itaas ay tila naaamoy ni Francia. Kailangan ko ang pera. Ang perang ibinigay ko sa iyo para sa research ng clinic mo. Ibalik mo sa akin ang kalahati, ngayon Ben. Tumawa si Leandro. Isang mapait at mapanghamong tawa. Are you kidding me, Mateo? Ang perang yon ay bayad sa dangal ko na itinapon ko sa basura para lang pagtakpan ang ginawa mo sa asawa mo. I spent that money fixing the records, paying off the technicians who checked her car brakes at ang iba ay napunta sa mga gamot na itinuturo ko sa kanya araw-araw. Wala na ang pera. Walang hiya ka? Pinaguloko mo ba ako? Nilapitan ni Mateo si Leandro at hinawakan ang kwelyo nito. I paid you to be my ally, not to be a leech. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kita sa impyerno. Bitawan mo ako, Mateo! Ang banta ni Leandro, habang pilit na kumakawala. Huwag mo kalimutan na ako lang ang tanging nakakaalam kung paano mo sadyang inilihis ang manibela ng sasakyan ni Francia bago ka tumalon. Isang salita ko lang sa mga pulis, mabubulok ka sa kulungan. Mula sa itaas ng hagdanan, lihim na pinagmamasdan ni Francia ang eksena. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila mga bala na tumatama sa kanyang puso. Ngunit sa halip na manghina, lalo lamang tumitibay ang kanyang determinasyon. Nakita rin niya si Clara na nakatayo sa isang madilim na sulok, hawak ang tablet na ninakaw nito sa kanya kanina. Ang mukha ni Clara ay walang emosyon, tila isang mangangaso na tinitimbang kung sinong hayop ang mas masarap kainin. Si Mateo ba o si Leandro? Huwag kayong mag-away sa harap ko! Ang sigaw ni Donna, na ngayon ay tila nawala na ng lahat ng kanyang aristocratic na poise. Mag-isip tayo ng paraan. Mateo, kailangan nating mapapirma si Francia sa dokumento bukas na bukas din. Yon na lang ang tanging paraan para makuha ang trust fund na iniwan ng tatay niya. Kapag nakuha natin yon, mababayaran natin ang bangko at mabibigyan mo si Leandro ng gusto niya. Hindi pipirma ang asawa ko kung gising ang kanyang diwa. Ang malamig na sabi ni Mateo habang tinititigan si Leandro. Leandro, bigyan mo siya ng mas matapang na dose. I want her completely out of it. I want her hand to move only when I tell her to move. Hindi tayo pwedeng mabigo bukas. Napahawak si Francia sa kanyang dibdib. Ang golden moment ng gabi ay dumating na mapansin niya ang isang detalye sa pisikal na anyo ni Mateo. Ang pamumula ng kanyang mga mata at ang pang-ininig ng kanyang mga kamay. Bilang isang doktor, alam ni Francia ang mga sintomas ng talamak na stress at posibleng hypertension. Ang kanyang doctor's eye ay muling nabubuhay. Napagtanto niya na habang unti-unti siyang lumalakas sa dilim, ang kanyang mga kaaway naman ang dahan-dahang kinakain ng sarili nilang mga kasalanan. Hindi ko na kayang dagdagan ng dosage, Mateo. Ang sagot ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng takot. Anumang dagdag ay maaari ikamatay niya.
Isang cardiac arrest lang at tapos na ang lahat. Wala tayong makukuha kahit isang sentimo kapag namatay siya nang hindi nakapirma. Then let her die after she signs! Ang sigaw ni Mateo na tila isang demonyo. I don't care anymore. I am losing everything and I won't let a paralyzed woman stand in my way. Ang katahimikan na sumunod sa sigaw na iyon ay kasing bigat ng isang kabaong. Si Clara, na kanina pa nakikinig, ay dahan-dahang lumabas mula sa anino at itinaas ang tablet ni Francia. Wait! Ang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kalkulasyon. Bago kayo magpatayan, baka gusto niyo muna makita ang nakuha ko mula sa kwarto ni Francia. Mukhang hindi lang tayo ang nagpaplano rito. Ang asawa mo, Mateo, mukhang mas matalino pa siya sa ating lahat. Lahat ay napatingin kay Clara. Sa itaas, naramdaman ni Francia ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang huling alas, ang kanyang digital na bitag ay kasalukuyan na inihahain sa kanyang mga mamamatay tao. Tumakbo ang isipan ni Francia. Kung makikita nila ang recording, katapusan na niya. Wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ang gamitin ang lakas na matagal niyang itinago. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding sakit, ibinaba ni Francia ang kanyang mga binti mula sa wheelchair. Ang kanyang mga paa ay dumampi sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, tila mga kaway ang hinihipa ng malakas na hangin. Tumayo ka, Francia. Tumayo ka. Ang paulit-ulit na bulong niya sa kanyang sarili. Sa ibaba, nagsimulang i-play ni Clara ang video. Ang boses ni Mateo na umaamin sa pagputol ng brake lines ay nagsimulang umaling-angaw sa sala. Nanlaki ang mga mata ni na Mateo at Leandro. Ang kanilang mga mukha ay naging kasing puti ng abo. Ngunit bago pa man matapos ang video, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. Ang lahat ay napatingin sa itaas. Doon, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakita nilang isang anino. Isang anino na dahan-dahang tumatayo, kumakapit sa balustre, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang boses ni Francia ay umalingaw-ngaw. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom. Hindi nyo na kailangan hintayin ang pirma ko, Mateo. Dahil ang batas na ang kukuha ng lahat mula sa inyo. Ang bawat isa sa kanila ay napatunganga. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Francia, ang babaeng itinuring nilang bangkay, ay nakatayo sa harap nila ng buong danggal. Ngunit sa isang iglap, ang kagalakan ni Francia ay napalitan ng kilabot nang makita ang galit sa mga mata ni Mateo. Agad na tumakbo si Mateo paakyat ng hagdanan, ang kanyang muka ay puno ng pagnanais na pumatay. Walang hiya ka! Pinagluloko mo lang pala kami! Ang bawat hakbang patungo sa kalayaan ay hindi lamang laban sa gravity, kundi laban sa mga kamay na pilit kang ibinabaon sa limot. Habang pakyat si Mateo sa hagdanan, ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila pintig ng isang paparating na sakuna. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng asawang minahang ni Francia. Ito ay muka ng isang hayop na nasusukol at handang pumatay para makaligtas. Si Francia, bagaman nanging inig ang mga tuhod at tila hinihiwa ng libu-libong kutsara ang kanyang likod, ay nanatiling nakatayo, nakakapit ng mahigpit sa malamig na balustre. You think you're smart, Francia? Akala mo ba matatapos ang lahat sa isang video? Ang bulyaw ni Mateo nang marating niya ang tuktok ng hagdan. Hinablot niya ang braso ni Francia nang ganon na lamang kalakas, dahilan upang mapadaing ang babae sa sakit. You are still my wife, at sa bahay na ito, ako ang batas. Pirmahan mo ang dokumentong ito ngayon din, o hinding-hindi ka na makakababa sa hagdanang ito ng buhay. Inilabas ni Mateo ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa, ang dokumento ng paglilipat ng trust fund. Sa ibaba ng hagdan, sina Donna at Leandro ay nakatingin lamang. Ang kanilang mga muka ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Habang si Clara ay nananatiling kalmado, pinapanood ang bawat galaw na tila isang direktor ng isang madugong dula. Hinding-hindi ko pipirmahan yan, Mateo. Ang malamig na sagot ni Francia. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga mata ng asawa. Kahit patayin mo ako, hindi mo makukuha ang perang pinaghirapan ng tatay ko.
para lamang bayaran ang mga utang mo at ang mga kasalanan ninyo ni Leandro. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Francia. Ang puwersa ng pagkakasampal ay nagdulot ng panlalabo ng kanyang paningin at ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Muntik na siyang mawala ng balanse, ngunit sa halip na sumuko, lalo niyang hinigpitan ang kapit sa balustre. Pirmahan mo! Ang pag-uulit ni Mateo. Ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng galit. Itinulat niya si Francia patungo sa gilid ng hagdanan, kung saan ang wheelchair nito ay nakabantay na parang isang piping saksi. Wala ka ng kakampi, Francia. Kahit ang batas, matatagalan bago makarating dito. Pero ang sahig sa ibaba, isang tulak ko lang, dun ang tuloy mo. Mateo! Tama na! Ang sigaw ni Leandro mula sa ibaba. Ang kanyang konsensya ay tila nagigising na sa wakas. Huwag mong gawin yan. Masyado nang marami ang ebidensya laban sa atin. Manahimik ka, Leandro. Kasama ka sa kulungan kung hindi natin ito maayos. Ang sagot ni Mateo nang hindi inaalis ang tingin kay Francia. Mulay nang itinulak si Francia at sa pagkakataong ito, ang gulong ng wheelchair ay dumaostos patungo sa gilid ng unang baitang ng hagdan. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng wheelchair sa gilid ng baitang, tila ang buong mundo ni Francia ay bumabagal. Ang tunog ng metal na kumikiskis sa kahoy na sahig ay tila isang babala ng kamatayan. Ngunit sa halip na lamunin ng takot, ang diwa ni Francia ay biglang hinila ng isang malakas na agos ng alaala. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mateo, ang lamig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang braso, at ang dilim ng gabi, lahat ng ito ay tila mga susi na nagbukas sa isang silid sa kanyang isipan na matagal nang nakakubli sa ilalim ng trauma. Tila bumalik ang kanyang gunita sa gabing yon. 1 taon na ang nakalilipas. Umuulan ng malakas noon at ang bawat patak ng tubig sa windshield ng kanilang sasakyan ay tila mga luhang hindi mapigil. Francia was driving, but Mateo was shouting at her, demanding that she sign over the hospital shares her father left her. "You don't understand, Francia. I need that money. My business is failing at ikaw lang ang makapagliligtas sa akin," ang sigaw ni Mateo sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan. "Hindi ko ibibigay ang pinaghirapan ni Papa para lang sa mga luho mo, Mateo," ang matapang niyang sagot habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakita ni Francia ang isang kakaibang ngiti sa mga labi ni Mateo. Isang ngiti na hindi para sa isang asawa, kundi para sa isang kaaway. Biglang inabot ni Mateo ang manibela. Hindi niya ito hinablot para iwasan ang anuman, kundi para sadyang ilihis ang takbo ng sasakyan patungo sa isang malalim na bangin sa gilid ng kalsada. If I can't have it, no one will! Ang huling narinig ni Francia bago ang malakas na paghampas ng sasakyan sa mga puno. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Mateo na mabilis na tumalon palabas ng sasakyan bago pa ito tuluyang mahulog. Iniwan siyang mag-isa sa loob ng naglalagablab na bakal. Nabalik lamang ang diwa ni Francia sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang malakas na pagyugyug ni Mateo sa kanyang balikat. Ang mga mata ni Mateo ay nanlilisik, tila isang demonyong hindi makapaniwala na ang kanyang biktima ay muling nakakatitig sa kanya ng buong tapang. What are you looking at, Francia? Sign this or I swear I will finish what I started that night. Ang bulyaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Naalala ko na, Mateo? Ang mahinang bulong ni Francia, na tila isang hangin na nagmula sa kabilang mundo. Naaalala ko ang lahat. Hindi mo pinutol ang preno. Ibinangga mo ang sasakyan habang nandoon ako sa loob. You jumped out like a coward, leaving me to die. Akala mo ba ay mabubuhay ka ng payapa matapos ang ginawa mo? Naniga si Mateo. Ang kanyang hawak sa braso ni Francia ay bahagyang lumuwag. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Sa ibaba ng hagdan, narinig ni Leandro ang sinabi ni Francia at napahawak ito sa kanyang ulo. Tila isang taong nakakita ng multo. You remember? Ang nauutal na tanong ni Mateo. No, that's impossible.
Leandro said the drugs would make you forget everything. Leandro, you liar! The truth is like water, Mateo, ang sabi ni Francia. Ang kanyang boses ay lumalakas at nagiging puno ng awtoridad. Kahit anong pilit mong ibaon, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. Ang bawat turok ni Leandro, ang bawat pananakot niyo ni Donna, lahat ng yon ay nagsilbi lamang na paalala kung gaano niyo ako kinatakutan. Dahil alam niyo na kapag nagising ako, tapos na ang laro niyo. Dahil sa matinding takot na mabunyag ang lahat, nawala na ng katuwiran si Mateo. Sa halip na umatras, muli niyang itinulak ang wheelchair ni Francia nang may mas malakas na puwersa. Ang gulong ay tuluyan ng lumampas sa baitang ng hagdan. Then die, remembering everything! Ang huling sigaw ni Mateo habang ang wheelchair ay nagsisimulang mahulog. Ngunit sa isang mabilis na pagkakataon, hindi ang sigaw ni Francia ang narinig sa buong mansyon. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng pinto sa ibaba ang umalingaw-ngaw, kasabay ng pagsigaw ng isang boses na puno ng kapangyarihan. Pulis ito! Itaas ang inyong mga kamay! Ang wheelchair ni Francia ay tumagilid. Ngunit bago pa ito tuluyang gumulong pababa ng mahabang hagdanan, isang mabilis na anino ang humablot sa hawakan nito. Ang bigat ng katawan ni Francia ay dahan-dahang naibalik sa patag na sahig at nang lumingon siya, nakita niya ang mukha ni Clara. Ngunit hindi na ito ang mukha ng mapanuyang nurse. Ang kanyang mga mata ay matigas at puno ng profesionalismo. Security Detail Officer Clara Santos, reporting for duty, Dr. Francia. Ang bulong nito habang mahigpit na hawak ang wheelchair. I'm sorry it took this long. Kailangan ko lang makuha ang buong recording mula sa tablet mo. Napatunganga si Mateo. Napatingin siya sa paligid at nakitang napapaligiran na ang mansyon ng mga armadong lalaki. Si Leandro ay nakaposas na sa ibaba, habang si Donna ay kasalukuyang himahimatay sa bisig ng isang pulis. Ngunit si Mateo, sa kanyang huling pagtatangka na makatakas, ay tumingin sa bintana sa dulo ng pasilyo. Tila wala na siyang pakialam sa taas ng kanyang tataluntunin, basta't wag lamang siyang mahuli. Ang sumpa ng isang manggagamot ay hindi natatapos sa puting Amerikana. Ito ay nakaukit sa bawat tibok ng puso, kahit na ang pusong yon ay ang mismong nagnais na patigilin ang sayo. Ang kaguluhan sa mansyon ay tila isang bagyong biglang humupa. Iniwan ang mga piraso ng nawasak na danggal sa bawat sulok. Habang pinapantayan ni Clara ang wheelchair ni Francia, si Mateo naman ay mabilis na sinunggaban ng dalawang pulis bago pa man ito makalapit sa bintana. Ang kanyang mga pagsigaw ay tila mga alulong ng isang asong nagdurusa, puno ng pagmumura at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng ingay ng mga panyapak at pag-uutos ng mga awtoridad, isang kakaibang tunog ang narinig ni Francia. Hindi ito tunog ng bakal, kundi ang hirap na paghinga na nagmumula sa ibaba ng hagdanan. Nakita niya si Donya na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan ay naging kasing kulay ng abo. Ang matanda ay unti-unting napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na humihingi ng hangin na tila hindi makapasok sa kanyang mga baga. Donya! Ang sigaw ng isang pulis. Ngunit bago pa man sila makalapit, ang katawan ng matanda ay tuluyan ng bumagsak sa malamig na marmol na sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang mabigat na sako na itinapon. Walang buhay at walang laban. Heart attack. She's having a myocardial infarction. Ang otomatikong pagsusuri ng isipan ni Francia. Bilang isang doktor, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-scan sa mga sintomas. Ang pamumula ng mga labi na nagiging asul, ang pang-ininig ng mga kamay, at ang pamamawis ng malamig. Naramdaman ni Francia ang isang matinding pag-aalinlangan. Ito ang babaeng nag-utos na huwag siyang pakainin. Ito ang babaeng tumawag sa kanya na palamunin at basahan. Ito ang biyana na naging reyna ng kanyang impyerno. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing, hayaan mo siya, yan ang nararapat sa kanya. Ngunit ang mas malakas na bahagi ng kanyang pagkatao, ang doktor na nanumpa sa harap ng altar ng medisina, ay nagsimulang mag-alab.
Clara, dalhin mo ako sa baba. Na yun din. Ang utos ni Francia. Ang kanyang boses ay muling naging matatag at puno ng awtoridad, gaya ng boses niya sa loob ng operating room. Dr. Francia, hindi mo pa kaya. Masyado ka pang mahina. Ang pigil ni Clara. Hindi yun mahalaga. Isang buhay ang nakataya. Ang sagot ni Francia habang pilit na pinaikot ang mga gulong ng kanyang wheelchair patungo sa elevator sa gilid ng pasilyo. Nang makababa sila, mabilis na lumapit si Francia sa nakahandusay na si Donya. Ang mga pulis ay nagbigay daan, tila nararamdaman ang kapangyarihan ng babaeng kanina lang ay tila isang biktima. Lumuhod si Francia sa tabi ng kanyang biyanan, isang galaw na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang likuran, tila may mga buhay na uling na dumidikit sa kanyang spinal cord. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa panunupil ng iba, kundi sa kakayahang magbigay ng buhay sa gitna ng matinding pot at sakit. Ang bawat diin ng mga palad ni Francia sa dibdib ni Donna ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Sa bawat bilang, 1, 2, 3, ay nararamdaman niya ang matinding pagkirot na kanyang sariling gulugod, tila may mga buhay na kuko na bumabaon sa kanyang likuran. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapokus, malamig, at puno ng profesionalismo. Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang pumatak sa maputlang pisingi ni Donna, ngunit hindi siya tumitigil. Huwag kang mamatay dito, Donna. Ang bulong ni Francia sa pagitan ng kanyang mabibigat na hininga. Hindi dahil mahal kita, kundi dahil kailangan mo pang harapin ang hustisya. Hindi sapat ang mamatay ng madali para sa lahat ng ginawa mo. Sa kabilang dulo ng sala, si Mateo ay nagpupumiglas sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ay naging paus na, ngunit puno pa rin ng lason. Bitawan niyo ako! Francia, tigilan mo yan! Hayaan mo siya mamatay! You're just doing that for show! You're not a doctor anymore, you're just a freak! Hindi lumingon si Francia. Para sa kanya, ang boses ni Mateo ay tila lamang isang maingay na langaw sa malayo. Sa sandaling yon, hindi siya ang biktima, hindi siya ang lumpong asawa. Siya si Dr. Francia Ortega, ang siruhano na nagliligtas ng buhay. AED's here! Ang sigaw ni Clara habang mabilis na inilalapag ang makina. Sa bilis ng kidlat, ikinabit ni Francia ang mga pad sa dibdib ni Donna. Ang tunog ng makina na nagsusuri ng tibok ng puso ay tila isang ritmikong babala sa katahimikan ng mansyon. Shock advised. Stand back! Ang utos ni Francia. Sa isang iglap, ang katawan ni Donna ay bahagyang umangat mula sa sahig habang dumadaloy ang kuryente. Isang sandali ng nakabibing katahimikan ang sumunod. Tiningnan ni Francia ang monitor. Isang maliit na kislap, isang munting alon sa graph, bumalik ang tibok ng puso ni Donna. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa likod ng mga rehas na bakal. Ito ay nasa pagpunit ng bawat kasinungalingang naging pundasyon ng iyong wad na kaharian. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Mateo ay napuno ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis. Sa gitna ng sala, habang ang mga tauhan ng punerarya at ambulansya ay abala, si Ate Valdez ay dahan-dahang naglakad patungo kay Francia. Ang bawat hakbang ng abogado ay may kasamang bigat ng katotohanan. Ibinigay niya ang itim na folder, isang koleksyon ng mga dokumento o nagpapatunay na hindi lamang ang trust fund ang ninanakaw ni Mateo, kundi sadyang pinabayaan din nito ang kalusugan ng ama ni Francia upang mas mabilis na makuha ang mana. Dr. Francia, narito ang lahat, ang sabi ni Ate Valdez sa isang seryosong tono. Ang mga audit reports, ang mga peking pirma na ginawa ni Mateo at ang mga testimonya mula sa mga tauhan sa ospital na tinakot niya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang sistematikong pag-uubos sa iyong pamilya. Tumingin si Francia kay Mateo, na ngayon ay nakaposas na at pilit na isinasakay sa mobile. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at dumi, malayo sa imahe ng isang matagumpay na negosyante. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang nakitang awa si Francia. Ang nakita niya ay isang estranyo na nagkatawang tao sa loob ng 7 taon.
Francia, magbabayad ka! Ang sigaw ni Mateo habang hinihila siya ng mga pulis. Akala mo ba mananalo ka? Pera ko ang lahat ng ito. Akin ang mansyong ito. Hindi sumagot si Francia. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang gintong singsing na may malaking diamante, agsingsing na ibinigay ni Mateo sa kanilang kasal, ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang kalayaan ay hindi lamang ang kawalan ng tanikala sa mga kamay, kundi ang kawalan ng takot sa bawat paghinga habang pinagmamastan ang paglubog ng araw. Iniwan ni Francia ang Manila nang walang lumingon. Ang mansyong naging piitan niya sa loob ng maraming buwan ay isa na lamang madilim na alaala na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Kasama si Lola Amparo, lumipad siya patungong Boracay. Hindi bilang isang turistang naghahanap ng panandaliang aliw, kundi bilang isang sugatang kaluluwa na naghanap ng kanlungan sa piling ng kalikasan. Ang amoy ng maalat na dagat at ang sariwang simoy ng hangin ay tila isang haplos ng ina sa nagdurugong puso ni Francia. Sa isang maliit at tahimik na villa sa dulo ng isla, malayo sa ingay ng mga party at karamihan, sinimula niya ang tunay na rehabilitasyon. Wala na ang mga lason ni Leandro. Ang tanging gamot niya ngayon ay ang sikat ng araw at ang determinasyong muling tumayo ng mag-isa. Isang hapon, habang ang langit ay nagbibihis ng kulay kahel at lila, nagpasya si Francia na subukang maglakad sa dalampasigan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga paa mula sa wheelchair. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Ang mga kalamnan ay tila mga batang nag-aaral pa lamang sumunod. Ngunit ang kanyang diwa ay matatag. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila mga pahina ng isang lumang libro na dahan-dahang itinatabi, upang bigyang daan ang isang bagong katha. Ang sikat ng araw sa Boracay ay hindi na lamang haplos ng init sa balat ni Francia. Ito ay naging simbolo ng kanyang muling pagsilang. Wala na ang wheelchair, wala na ang nanginginig na mga kamay, at wala na ang anino ng takot na dati ay bumabalot sa bawat pintig ng kanyang puso. Sa isang maliit na klinika sa dulo ng isla, si Francia ay muling kinikilala bilang doktora. Ang kanyang mga pasyente ay hindi mga elitista mula sa Manila, kundi ang mga lokal na mangingisda at kanilang mga pamilya na ang tanging bayad minsan ay mga sariwang huli mula sa dagat. Dito, ang kanyang halaga ay hindi sinusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng buhay na kanyang naisasalba. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, pumasok si Gabriel. Ang lalaking dati ay isang pasyenteng iniligtas ng kanyang ama, at ngayon ay naging katuwang niya sa pagpapatayo ng klinikang ito. Inilapag ni Gabriel ang isang baso ng sariwang buko juice sa kanyang mesa nang may banayad na ni Iti. "You look tired, doktora. Break muna tayo. The sunset today is too beautiful to miss," ang paanyaya ni Gabriel sa malambing na Taglish. "Sandali na lang ito, Gabriel. I just need to finish these records," sagot ni Francia, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan. "Pero tama ka. Hindi dapat natin pinapalampas ang bawat ganda ng araw na ibinibigay sa atin." Habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang pinunabuhangin ay tila humahaplos sa mga talampakan ni Francia. Bawat hakbang niya ay matatag. Bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Huminto sila sa tapat ng karagatan, doon kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang yakap ng kulay ginto. "Narinig mo na ba ang balita tungkol sa kanila?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay maingat, tila ayaw basagin ang katahimikan ng paligid. Tumango si Francia. "Adi Valdez called this morning. Mateo and Leandro received their final sentence, habang buhay na pagkabilanggo. Si Donya naman, nananatili sa isang pasilidad dahil sa kanyang kondisyon. Sabi ng mga doktor, hindi na raw bumalik ang kanyang katinuan mula nung huling atak." Huminga ng malalim si Francia. Dinaramdam ang alat ng hangin. "Alam mo, Gabriel, akala ko noon ay kailangan ko silang makita nga durusya para ako ay gumaling. Akala ko ang paghihiganti ang tanging gamot sa aking pagkawali sa sarili." "And now?" tanong ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. "And now? Na-realize ko na ang tunay na hustisya ay hindi ang makitang nasa likod sila ng rehas,
kundi ang makitang nakatayo ako rito, malaya. At muling nagmamahal sa buhay. Napatawad ko na sila. Hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. I have let go of the anchor that was pulling me down into the abyss. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Francia. Isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi isang hawak na nangangakong sasabay sa bawat hakbang. You are the strongest woman I know, Francia. You didn't just survive, you conquered. Mumiti si Francia at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Sa gitna ng dahan-dahang paglubog ng araw, nahanap niya ang lahat ng sagot na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang lumpong asawa patungo sa isang malayang manggagamot ay hindi lamang isang kwento ng paghihigante, kundi isang himno ng katatagan ng pusong Pilipina. Ang sugat ay naging pilat, at ang pilat ay naging tanda ng kanyang tagumpay. Sa dalampasigan ng Boracay, ang bawat bakas ng kanyang mga paa sa buhangin ay mabilis na tinatangay ng alon, ngunit ang kanyang bagong pagkatao ay nakaukit na sa bato ng panahon. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam na niya kung paano magningning mula sa loob. Ang kwento ni Francia ay natapos hindi sa ingay ng tagumpay, kundi sa katahimikan ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sariling kapayapaan.